mighty women of God, O Lord God, at igawad mo, Panginoon, buksan mo ang kanilang spiritual eyes at maging encourage ito, ang mensaheng ito sa kanilang lahat. For your glory, in Jesus' name, amen and amen. Makakaupo na po tayo. Once again, mga kababayan, Merry Christmas sa inyong lahat. At talakayin po natin dito yung tatlong babaeng naging matalino. Babae, ito ay tumutukoy sa asawa, tumutukoy sa babaeng kapatid, tumutukoy sa ina, ate, kuya. But these verses ay magiging encourage sa atin how to become a wiser men and women of God. Pero especially kababaihan, the three wise women in the birth of Jesus. So, pag naalala natin ang Christmas, when we talking about Christmas, laging naalala natin the three wise men. But itong mensaheng ito, I saw and to God be the glory sa mga naririnig kong sermon, encourage din, na there is a three wise women in the Bible. In the birth of our Lord Jesus Christ. And itong tatlong ito, minsan ay naaalala lang natin ay si Mary. Highlight sa Christmas. But there is a three wise women that will encourage sa mga kababaihan for today. Nakita natin na ang babaeng, matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay. Ngunit ang winawasak ng isang mangmang ang sarili niyang tahanan. Kaya napakahalaga na ang isang kababaihan, mga kababayan, ay maging matalino. Hindi, kung mapapansin din po natin dito, hindi ang katalinuhan, Mary and Elizabeth and Anna, the three women whose wisdom prepare for the war, for the coming of our Lord Jesus Christ. Notice this, these women were not wise because of education or status, but because of their spiritual insight, faith, in obedience to God. Hindi sila matalino o magaling sila dahil sa kanilang mga natutunan, dahil sa kanilang mga tinanggap, but dahil sa patotoo sa kanilang mga buhay. Number one, isang makikita natin ng example ay si Elizabeth, the wise woman of faithful preparation. Number one. And the second woman is Mary, the wise woman of surrender in obedience. Makikita natin kay Elizabeth, faithful and preparation. Kaya nga ang mga kababaihan, nandun lagi yung preparation nyo, yung inyong pagpapagal, and then yung inyong, sabi nga, surrender. Si Mary, makikita natin yung kanyang pagsuko at pagsunod. And then, si Anna, yung kanyang devotion and proclamation. So, pag-aralan natin ang tatlong kababaihang ito. Mag-aalas 10, 4:50. So, I try to finish at 4:15. Okay lang ba yon? O bawasan pa natin? Okay, So, bigyan nyo ako ng 3 puntong ito upang maging encourage sa mga kababaihan. Ipanalangin na. So, Elizabeth, the wise woman who recognized God's timing. Nakita natin dito na si Elizabeth at sa Luke chapter 5 and 7 and verse 39 and 45, she lived faithfully even in disappointment. Take note, what is the context? Ano yung istorya ni Elizabeth? Si Elizabeth ay matandang gulang na. Lipas na. Sabi nga, imposible nang magkaanak. Si Elizabeth ay, sino ang asawa ni Elizabeth? Sino? Si John ba? Si Larry ba? Oo nga, tama. Ang asawa ni Sister Elizabeth ay si Brother Larry. Pero dito, very good. Sino sumagot at may premyo na naman? Talagang may plano si Ning na kunin lahat ng premyo. Ingat kayo dyan. Disqualify. Mas magaling no? So, ang asawa ni Elizabeth dito ay si Zacarias. Si Zacarias is a high priest. Ang isang high priest that time sa kapanahonan ni Jesus, it takes 1 year para makapasok ka sa Holy of Holy. So ang isang high priest, kinakailangan niyang i-prepare ang kanyang sarili and then pupunta siya sa temple, doon sa Holy of Holy, sa curtain and then bubuksan, kailangan siya doon ay napakalinis. At napataon na si Zacarias ang naka-schedule ngayon, ang high priest.
na si Elizabeth ay daughter ni Priest Aaron. Wow, kita nyo? So, ano makikita po natin dito? Itong mag-asawang ito, sabi rito sa salita ng Diyos, they are praying. Elizabeth had carried year of unanswered prayer and pain of barrenness. Alam nyo mga kapatid ko, sa kapanahon ng pagbaog ka, parang ito ang pinakamasaklap na parte ng iyong buhay. Isa kang isinumpakang kababaihan. Ganong katindi ang nararamdaman ni Elizabeth. And take note, para bang kung iisipin nyo, kung nasa inyo yon, ilagay nyo ang inyong kalalagayan kay Elizabeth, parang, Lord, ang asawa ko'y faithful sa paglilingkod. Kaming mag-asawa ay faithful. Ang aking ama ay lingkod mo. But why? Na ako'y hindi mo dinidinig ang aming panalangin. Ang aking asawa ay tagapamagitan sa mga tao. And every time he pray, maraming nasasabi, why? Kaming mag-asawa ay walang anak. Bakit ang mga panalangin ko ay hindi dinidinig? Hindi ganon ang inisip ni Elizabeth. He is a wise woman. Bakit? He recognized time. Mga kababaihan, upang maging matalino tayo sa larangan ng ating buhay espiritual, sa larangan ng ating pagpapasya sa buhay, recognize God's time. Ang time mo ay hindi time ng Panginoon. Hallelujah. Hindi nauubusan ng oras ang Panginoon sapagkat ang oras, He is the God of time. Wala siyang limitado. Walang sinisino. Hallelujah. Walang pinipili. Makikita natin dito si Elizabeth, bakit sila, being a wise woman, ano naging encourage sa kanya? Because sa verse 6, pakilagay nga ng Luke 1:6, sabi doon, itong mag-asawang ito, the Bible says she was a righteous, walk blameless before God. Lumalakad itong mag-asawang ito, si Elizabeth, ng may kabanalan, katuwiran sa harapan ng Panginoon. Hiniiubay God's command. Kaya yung nandoon na lamang kung gaano ang kanyang buhay, naging matalino siyang pumili at yung nirecognize niya yung time ng Panginoon, hindi katulad ng time niya. Maaari kayo mga kababaihan, naiinip kayo, maraming mga kababaihan ang maaring naiinip na nananalangin na magbago ang anak, nananalangin na magbago ang asawa, nananalangin na bigyan sila, pagpalain sila. Pero parang, Lord, bakit hindi time? Don't be unwise, be wise. Yung timing mo ay hindi time ng Panginoon. Katulad ni Sister Elizabeth, ang ganda ng testimony niya. Dati, sabi niya, wala siyang kung ano yung gusto niyang gagawin niya. Para bang, pero ngayon, natutunan niya na magtiwala sa Diyos at ganon ang ginawa ni Elizabeth. Naging matagal. Kaya pala Elizabeth talaga si Sister Beth, Hallelujah. Kasi talagang nakita natin yung perfect time. So kapag naiinip kayo, alalahanin nyo, si Elizabeth. Si Elizabeth, matandang gulang na, hindi na magkakaanak. Para bang hindi dinidinig ng Diyos ang panalangin, pero hindi siya sumuko. Application. Wisdom is proven in consistently faithfulness. Ang karunungan ng isang kababaihan ay napapatunayan sa patuloy na katapatan at paglilingkod sa Panginoon. Hello? If you want to be a wise woman, live faithfully even your disappointment. Even the time ng hindi maganda ang nangyayari. Remember, si Elizabeth, hindi siya nakalimutan ng Panginoon. Number 2, she recognized God's work before other did. Hello? Na-recognize ni Elizabeth, nakilala niya ang gawa ng Diyos. Dito, bakit na-recognize niya? Imagine niyo, si Mary, pumunta siya kay Elizabeth. No? Without knowing na si Mary ay buntes. But nung lumapit, si Mary, ano nangyari kay Elizabeth? Tingnan natin. Hallelujah. Verse 41. Sabi doon, and Elizabeth filled with the Holy Spirit. Verse 41. Ayan. When Elizabeth heard Mary greeting,
the baby lifted her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Hallelujah. Imagine ninyo, and another verse, verse 42. In a loud voice, she explained, "Blessed are you among women, and blessed is the child you will bear." Hallelujah. Kasasabi ng Angel Gabriel 6 months before, dahil nga hindi natin alam, I don't know even why Mary pumunta agad kay Elizabeth sa Judah. And probably umiiwas si Mary sa sasabihin ng mga tao o sa persecution sa kanya. But Elizabeth, imagine nito, si Elizabeth, ano ang ginawa niya? Na-recognize niya, hindi niya hinusgahan si Mary. Mga kababaihan, when you are filled with the Holy Spirit, you will recognize kung ano yung work ng Panginoon. Elizabeth immediately recognized Mary, unborn child, as the promise of Messiah. Hindi nag-isip si Elizabeth na, hindi nakipag-chismisan. Anong nangyari? Hindi niya hinusgahan si Mary. To be a wise woman, dapat hindi ka chismosa. Dapat ikaw ay si Elizabeth, sabi niya, si Elizabeth ay makikita natin na he encouraged yung mga tao. He encouraged Mary. Alam niya ang hirap ng dinanas ni Mary that time nang wala siyang anak. Minsan hindi natin nakikita yung compassion sa iba kasi wala ka sa kalalagayan ng iba. The compassion means you putting yourself to other. Ang ganyan ang ginawa ni Elizabeth. She recognized Mary as the critical moment. Nakaka-recognize ni Elizabeth yung momentum na hirap si Mary. She did not judge Mary, nor did she think badly for what happened to Mary. Hindi nga siya nag-isip ng masama kay Mary. She blessed her, strengthening Mary when she need courage mas. Mga kababaihan, ito yung isang hamon. Upang maging matalino tayo, kababaihan, you must be filled with the Holy Spirit. Upang maging matalino tayong kababaihan, not destroying the life of other family. Kaya nga sabi ng Proverbs, ang matalinong, balik tayo, ang matalinong babae nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit ang winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. If you want to restore yung iyong relasyon sa Diyos, yung iyong pamilya, yung iyong kinabukasan, like Elizabeth, be wise. Encourage in the critical moment ng mga kababaihan. Wise woman speak life, not death. Not jealous o comparison. Maaring sabihin, si Elizabeth hindi niya ikinumpare yung kanyang sarili sa iba. Tingnan mo yung katabi mo. Magkaiba lang yung ganda niyo, pero parehas kayong magaganda. Hindi lang halata. Sabi ganun eh. Kasi ang iniisip nyo kasi, hindi kayo maganda. Iniisip nyo, because you comparison yourself to other. Come on! Kapag kinukumpare mo, pag kinukumpare ka nila sa iba, think positive. Pag sinabing, pangit ka, pag sinabi sa iyo, pangit mo naman, siguro, akala mo maganda ka. Kasi nakita mong pangit ako eh. Ang ganda ko na. Di ba? Think positive. Don't comparison yourself to other kasi nahihirapan tayo. Di ba? Pag nakita mo yung kababaihan, maganda yung lips, gusto mo na rin gayahin yung lips. Pag nakita mo naman may magandang bag, gusto mo na rin gayahin yung bag. Ano ba talaga, kuya? Di ba? But do not compare yourself to other. You are unique. Hallelujah. Come on. So, to be a wise woman, glory to God. Palakpakan muna nga natin ang Panginoon. Hallelujah. Mary is a wise, Elizabeth, she is a wise woman. Because, nakita natin, she encouraged Mary at the critical moment. A wise woman speak life, not jealous o comparison. Luke 1:43, sabi diyan, ito pa ang maganda dito. A wise woman encourage other in a critical moment. Pero yung Luke 1:43, anong sabi diyan?
But why I'm so favored that the mother of my Lord should come to me. Nakita niyo yung humbleness ng isang kababaihan? Ano? Dapat siya yung magmalaki. Dapat ikinukompare niya yung kanyang sarili sa iba. I'm blessed kasi kahit matanda na ako, kita mo yung power ng Panginoon sa akin. Hindi ginawa ni Elizabeth yun. Mga kapatid ko sa Panginoon, to be a wise woman of God, encourage all people o hindi lang kababaihan in the critical moment. Kung may ang kababaihan na nakilala nyo ay may sitwasyon, huwag nyo siyang ilubog, i-encourage niyo siya. Ano? To be a wise, hindi yung dahil, ay alam nyo po ba ang ibig sabihin ng chismis na Kristiyano? Alam nyo ba mga Kristiyano, may mga chismosa din eh. Ay, pastor, pero wala na yun dito, ha? Wala na yun dito. Sabi, pastor, paano nalalaman ang Kristiyano ay chismosa? Ganito yon. Sister, may ikukwento ako sa iyo, pero ipanalangin natin. Oh, alam mo ba, si sister ganun, ako, kabalitaan, ganyan. Pero, ipanalangin natin. Bago isa na naman, alam mo ba, pati yung si sister na yun, alam ko ang buhay na yun. At yung ginawa niya, naku, alam mo, ang dapat natin gawin, ipanalangin natin. Pero halos lahat, sinabi na sa lahat ng mga tao. Bago sabi, secret natin. Bago sasabihin mo, secret natin yan. Pero halos lahat alam. To be a wise woman, brother and sister. Hallelujah. Are you blessed? Titigil ko na, parang babanggitin nyo na ako. Parang galit na kayo sa akin. Hallelujah. A wise woman speak life. A wise woman not jealous or comparison. A wise woman encourage other in the critical moment. Sabi nga dito, ang church na ito, ang ganda na sinabi ni Irene, construction. Ang pundasyon natin dito, kaya tayo narito, dahil tayo ay matatalinong mga kababaihan at kalalakihan. Narito tayo dahil ang pundasyon natin ay salita ng Diyos. Fix our eyes to Jesus, the author and finisher of our. Ang pundasyon na hindi tayo tumitingin sa mga sinasabi ng tao, we will encourage sa ibang tao. Sabi mo, napaka-wise mong kababaihan ka. Grabe ka, sobrang sabihin mo, ang wise mo, ang ganda mo, come on! Hallelujah! Di ba ang ganda? Oh, come on! Ang wise mo, ang ganda mo. And last, sabi ko last, ano? Praise God. Last, na isa, hindi pala, dalawa pa lang pala ako, Kasi ang sunod na wise woman, sino? Mary. Bakit si Mary? A wise woman. Why? Because a wise woman surrender completely to the Lord. A wise woman surrender completely to the Lord. Hindi po pwede na ikaw ay matalinong tao, pero ayaw mong ibigay ang buhay mo sa Panginoon. Si Mary, meron siyang commitment. Siya ay naghihintay na lamang para ikasal. Inihanda niya ang buong buhay niya para sa kanyang asawa. Hello? At alam ko maraming ganyan dito. Binibigay niyo yung inyong buhay sa inyong mga anak, sa inyong mga asawa, and very good yun. But sometimes we forget that we need to surrender our life to God completely. Sometimes, kapag may time lang, sometimes, kapag kinakailangan lang, hindi. Ang matalinong kababaihan, sabi rito, kinakailangan siya ay marunong makinig sa salita ng Diyos. A wise woman listen to God's voice. Mary listen to God's voice. Bakit? Bakit nyo nakita na si Mary ay nakinig? And then, Luke 1:28, anak pakilagay. And the angel came to her and said, Greeting, favored woman, the Lord is with you. Wow! Hindi agad noong nakita ni Mary, si Angel Gabriel, tumakbo siya. No. Hindi nakita niya. He listened sa sinabi ng anghel. Sabi niya, the angel went to her and said, Greeting, you who are highly favored, the Lord is with you. Sabihin mo sa kanila, you are a highly favored from the Lord. Wow! And sabihin mo, and the Lord is with you. Wow!
kapag ikaw ay may favor sa Diyos, sabi nga, wala nang hahanapin pa. Kaya ang maganda kapag may favor ka sa Diyos, sinabi ng Ephesians 3:20, pakilagay nga, Ephesians 3:20, hindi yan kasama sa akin, pero dahil you are highly favored from the Lord, ang pangako niya, now into Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine according to His power that is at work with us. New King James? I love New King James. Ano? Sabi diyan, God is able to do exceedingly abundant. Now into Him who is able, si Jesus, who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask. Ito pa. Or think, yung bang hindi mo iniisip, need lumagay sa iyong isipan na kaya kang pagpalain ng Diyos. Sabi nga, kaya hindi ini-expect ni Sister Beth na siya ipaapurbahan ng sasakyan, naaapurbahan ng bahay, but hindi lamang pala bahay ang ibibigay sa kanya. Up and down, 3 floor, my garage, grabe, sana all. At sabi ni Sister Irene, sa pahuli pala paganda ng paganda, Alora, I remember kami yung halos nauna dito sa ating mga kapatiran at saka si Jerwin nung nag-starting ng So sabi ko, kailangan pala bumili uli kami kasi talagang paganda ng paganda. Why? Because now into Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Mary heard the voice of the Lord. Kaya napakahalaga to be a wise woman, you need to listen God's voice, not to listen to others' voice. There are many voice na maririnig ang mga kababihan. Una, tinig mo. Sometimes apektado kapag sinabi ng Lord, no, tinatamad ako, saka na lang, hindi okay ako. Kapag okay na ako, saka na ako mag-church, saka na ako maglilingkod sa Panginoon, ay hindi ka na magiging okay. Kasi ang lahat, upang maging okay ka, simulan mo na ngayon. Kasi ang Diyos ang aayos ang buhay mo. Kaya nga sabi ni Sister, lagi ko kukunin si Sister Beth dahil sabi niya, hindi pa ayos ako, hindi pa ako perfecto. And that's good. Pero sabi niya, binago ako ng Diyos. Hindi pa tayo perfecto. Dahil ang fully perfectionist natin when we go to heaven. Because wala na doong sin, wala nang lungkot. But we become perfect in the sight of God because we accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Now, nandito tayo sa mundo. Sometimes we mistake, we fail. But, hindi magbabago ang patuloy na paggalaw ng Diyos sa iyong buhay. When the angel spoke, Mary did not run or resist. She listened. Nung narinig niya ang salita ng Diyos, hindi siya tumakbo. Hindi rin niya sinabing, no, imposible. Katulad ni Zacarias, sabi niya, paano mangyayari ito? Matanda na asawa ko. Halos kung mapapasin nyo, halos parehas yung sinabi ni Mary at ni Zacarias. And then, I find out yung habang pag-aaral ko, magkaiba talaga. Si Zacarias, nagtanong siya with the doubt. Si Mary, nagtanong siya para maunawaan niya kung paano. Dahil imposible nga naman. Imposible na siya ay mabuntis. Bata pa virgin pa. Pero sabi niya, it is word from the Lord. So, the wise woman, when God spoke, we listen. So, hindi, naririnig natin ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, sa preacher, sa pamamagitan ng mga believers, mga kapatid natin sa Panginoon. May mga naririnig tayong tinig ng ating sarili, tinig ng Diyos, through His Spirit, at tinig ng diablo. So, laging mag-encontre. Be sure, you must to listen the voice of God, not the voice of Satan. Do not trust to Satan. He is a liar. Nagbibigay siya ng mga payo na parang tama na mali naman. But the best word or advice ay nandito sa salita ng Diyos. Tuloy po tayo. Ano pa? Mary was woman because she surrendered completely. She listened to God's voice. Number 2, she surrendered her plan to God's purpose. She surrendered her plan to God's purpose. Imagine niyo, Mary responded with the most powerful sentence of surrender in the scripture. Pakilagay nga anak, Luke chapter 1:38. Ano ang sinabi niya? After those questions, they asked the Lord, why? I am a virgin. Ako'y magkakasawa na. Pero hindi siya nagtanong,
Lord, pag nalaman ng asawa ko, papatayin ako nito. Pag nalaman ng mga nanay ko, ng mga tao, babatuhin ako hanggang sa... But, ito yung malupit na sinabi niya. Then Mary said, Behold, the maidservant of the Lord, let it be to me according to your word. And the angel depart from him. Wala nang sinabi ang angel. Kay Zacarias, sabi niya kay Zacarias, dahil hindi ka naniwala sa Zacarias, ikaw ay mapipipi, hindi ka makakapagsalita hanggang hindi maipanganak si John. But dito si Mary, he's a wise woman. Ano? Imagine nyo, sabi niya, pagkatapos na yon, mangyayari ang kalooban ng aking Diyos sa akin. And then, anong ginawa ni Angel Gabriel? He departed. Kasi he accepted, he listened the voice of God. Because the wise woman listened to God's voice. The wise woman surrendered her plan to God's purpose. And then, sabi nga dito, she accepted uncertainly, tinanggap niya yung kawalang katiyakan. Misunderstanding ng mga tao, maaaring siya ay pagchismisan, husgahan, pero he accepted dahil alam niya na galing sa Panginoon. Inaccept din niya na i-judge siya ng maraming mga tao dahil sa nangyari sa kanya. But he fully obey and surrender God's purpose sa kanyang buhay. Wise woman, malaki ang plano ng Diyos sa iyong buhay. And she carry Christ to the world. Literally, alam niyo ba? Ako'y sa akin lang ito. Hindi ba kayo nagtatanong, bakit hindi si Elizabeth? O bakit hindi yung mga maiedad? O bakit si Mary? Alam niyo, nakita ko doon. Sa akin lang. Kung umayaw si Mary, gagamit ang Diyos ng another Mary o another Elizabeth o another Anna o another Jinky o another Elena o another Jennifer para gamitin ng Diyos. Because God is all-knowing God. Kapag alam ng Diyos ang iyong puso, kaya kang gamitin niya. It doesn't matter anong lugar ka pinanggalingan mo. It doesn't matter ano ang iyong natapos o ano ang iyong kakayanan. A matter here, you are ready to obey and carry Christ in the world. Handa na ba ang mga kababaihan na dalhin ang pangalan ni Kristo sa ating mga buhay? They are persecuted. Ang lahat na nag-declare na sila'y susunod sa Panginoon, una mong mararanasan, pagtatawanan ka ng mga kaibigan mo, lalayuan ka, ipopersecute ka ng mga pamilya mo. But Mary, he did not affected sa maaring mangyari. He surrendered his life to the Lord and ready to carry Christ in her life. Mga kapatid ko sa Panginoon, tanong is, are you a wise woman? A woman allow God to carry the good news of Christ for other. Last, lampas na ako. Ito na, last na. Sabi nyo, last na ito. A wise woman who worship in witness. Maiksing verse ito. Luke 2, 38 to 37. 3 verses. Makikita natin dito. Pakilagay nga. Luke chapter 2, 36 to 38. Dito, inianak na si Jesus. Ngayon, as a law, kailangan dalhin mo yung iyong anak para ipagpasalamat sa Panginoon. A wise woman, idadagdag ko ito, hindi ipinagkakait ang anak kay Lord. Si Mary, a wise woman, pagkatapos, according to the law, pagkatapos nilang ipanganak, ididedicate yung bata. Hindi po bibinyagan kung hindi ipagpapasalamat sa Diyos. Yun ang ating ginagawa. Ano? Kaya ganyan ang ginawa ni Jesus. Now, there was one Anna, a prophetess, the daughter of Peniel and the tribe of Asher. She was a great age. Ito, ang lupit nito and had lived with a husband 7 years from her virginity. So, ibig sabihin, ito ay balo na. Way back in the history, kapag balo, wala ka na parang lost wala kang ang suporta mo sa asawa mo, wala na nga siya wala rin siyang anak. Pero ito ang malupit. Sa atin nga, may pinagpalala na, may anak na, marami pang anak. Hindi pa naglilingkod kay Lord. Ano ba yan? Matanda na, hindi pa rin naglilingkod kay Lord. Pero ito, pansinin nyo ito si Anna. He is a prophetess. The word prophet is declaring the message of God. Pero ito pa ang malupit na matutuklasan natin. And then 7 years from another, 37. And this woman was a widow of about 84 years who did not depart
from the temple. Mamma mia. Ay, ang mga ibang kababaihan, wala na yun dito. Pag lumampas si pastor ng 30 minutes to work, ang tagal naman ni pastor. Grabe, kakainis. Gutom na kami. Pero, hindi ko sinabi, tagal lang. Pero sabi dito, no, dahil kasi malupit to. Hallelujah. Nasa temple. Wala na yun dito. Ang mga kababaihan, parang sinisilihan ang puwet pag nagtagal sa church. Maliban kung walang kainan. Pero, ito si Elizabeth, sana, who did not depart 84 years. Sabi nga, tinandaan na sa gulang. Ngayon habang tumanda, sasabihin, naku, hindi na ako tutoy pwede dyan. Ang lamig-lamig. Hindi. Tama nang nakasog na lang ako. Alam naman yun ng Diyos. Pero Anna did not, because he is a wise woman. Ang sabi dyan, sir, hindi lamang siya nag-serve for 80 years para bang, okay, naranasan ko na magkaasawa. Pero it's time naman, ibigay ko yung aking buhay sa Panginoon. Para bang sinasabi rin sa atin, naranasan ko na magkaasawa, naranasan ko na magkaanak, naroon ako ng trabaho. Now, ngayon naman ang time para na magpasalamatan. Napetisyon ko na ang aking asawa, napetisyon ko na ang aking anak, nagkaroon na ako ng magandang trabaho. Now, it's time naman. That's the mindset of wise woman. And then sabi niya, hindi lamang siya nasa temple, maraming nasa temple, wala namang ginagawa. Sabi dito, serve God with prayer and fasting and pray night and day. Grabe. A wise woman worship the Lord. Makikita mo yan sa temple. Ang babaeng matalino, hindi question sa kanya ang Sunday. Hindi question sa kanya kapag may gawain ganito. Because if you are a wise woman, alam mo na ikaw ay tinawag ng Diyos to serve Him and to pray and fast. Siya ay namamagitan sa maraming mga tao. Alam nyo ba, Mama Mia, 84 years siya nananalangin na dumating na yung Misaya. At dahil sa, ilang taon na kayo nananalangin hindi pa dinidinig ng Diyos, si Ana, 84 years. Hinihintay niyang dumating ang Panginoon. Buong buhay niya, he pray and fast. But hindi siya binigyan ng Diyos. Katulad ni Simon, sabi niya nung nakita niya si Jesus, Panginoon, pwede na ako mamatay kasapagkat nakita ko na ang hari, ang Mesaya. Sana ganun din tayong mga kababaihan. Hindi man natin pag naging born again kayo, Lord, mamatay na ako kasi born again ako, wala nang hindi ganun. Nawa, ang dalangin ko sa ating mga kababaihan, you need to start to serve the Lord. Being a wise woman, huwag ka na maging foolish woman. If you want to be strong your family, start to serve the Lord. Pray and fast like Hannah, day and night. And he did not depart from the temple. Hindi siya naiinip sa boring na sermon. He listened to the word. She devoted himself to God. She recognized Jesus instantly kasi he fed with the Holy Spirit. And she proclaimed the good news. Sabi niya, she told to everyone who were looking for a redemption that the Messiah had come. A wise woman shared the hope and she discovered the Messiah. A wise woman served faithfully, pray and fast, serve day and night. Conclusion. What makes this woman wise? Paano nga ba ang mga kababaihang ito'y naging matalino sa kanilang larangang espiritual? They have no title. Take note. Wala silang, si Mary nga, sa ano lang, parang yung pinakamahirap na lugar. Parang hindi kilala. Lugar ng mga construction worker. Hindi sila mayaman. Alam niyo naman noon, hindi sila mayamang mga kababaihan. Ito nga si Ana nakadepende lamang doon sa church. And not position. Wala silang mga matataas na posisyon o katatayuan sa buhay. But they were called wise because Elizabeth believed God. They believe God. They obey God. And they worship in witness for God. Kababaihan, ang hamon ko ngayong Kapaskuhang ito, be a wise woman. Be a wise woman. It doesn't matter na wala kang title, hindi ka kilala,
wala kang, parang maliit lamang ang iyong kapasidad. But kung ibibigay mo ito sa Panginoon, you will become a wise woman. Stay faithful even prayer seems delay. Continue to pray, katulad ni Elizabeth. Surrender your plan and trust God's purpose. Not your plan, but according to God's plan. And build a life, worship, and proclaiming the good news of Jesus in your life. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na ipahayag na ang iyong salita sa mga kababaihang ito. Ang dalangin ko, Ama Panginoon, ay patuloy nilang maranasan, Panginoon, ang iyong dakilang kapangyarihan, na walang magiging mangmang na mga kababaihan. Mas pinili nilang maging matalino, Panginoon, O Lord God. Dahil, Panginoon, sinabi mo, ang kakulangan ng kaalaman ang nagbibigay, Panginoon, ng kawalang karunungan. Ngunit ang pagkatakot sa iyo, Panginoon, ay nagsisimula ng karunungan. Kaya we declare in the name of our Lord Jesus Christ, O Lord God, na walang lalabas at hindi matatapos ang taon 2025 na magiging police woman sila kung hindi sila magiging matalinong mga kababaihan, a great and mighty woman of God for this generation, for your glory. We give you glory and honor, and we give you praise. In Jesus' name, amen and amen. God bless you po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon.